Nagkaroon ng mga kati-kati dito, as in patches siya na red. Tapos, minsan sa leeg, ayan. Kaya naglalagay ako ng lotion sa leeg. Ayan. Yun o. Dahil sa pagkamot ko yan, may mga baku-baku dyan. Yun yung mga ginagamit kong products when nag-flare up yung skin ko. Hey guys! Good morning! Welcome back to my channel. And so for today's video, ang pag-uusapan natin is skin asthma or eczema or atopic dermatitis. Ayan. So, usapan natin yung tatlong yan. And bago muna tayo mag-start, of course, don't forget to subscribe to my channel to be part of the hashtag #LiterallyFan. Comment down below for video suggestions and for shoutouts. And of course, don't forget to click on the notification bell para mag-notify na rin kayo every time na may bago akong upload. Ayan. So, without further ado, let's get started with the video. Ako kasi, in my own experience, naranasan ko to or I have this type of disease, yung skin asthma, atopic dermatitis, or eczema. So, all of these three are one lang, guys. Walang pagkakaiba sa tatlong yan, isa lang yan. Ayan, so according to my research na rin to and according sa sinabi rin ng derma ko nung nag-consulta ako sa derma ko. So, of course, number one, magpakonsulta kayo sa derma ninyo kasi iba't iba tayo ng mga pinanggalingan ng skin asthma or ng eczema or ng atopic dermatitis. For me kasi, in my own experience, ako kasi ay nagkaroon nung bata ako ng asthma or ng hika. Yung nasa blood na rin talaga namin yung nag-experience talaga. Kahit yung lola ko ng hika. Nung bata ako, meron akong hika talaga. Nagne-nebulizer ako, ganyan. Tapos, biglang nawala. After nun, nagkaroon ako ng skin asthma. So, pwede nga, meron yung tatay mo ng hika, tapos mana mo yung, yung asthma, pero in type of skin asthma. Or skin asthma ko is lumabas sa akin nung ako ay grade school. So, nasaan siguro ako nun? Grade 3. Yung nagpalabas sa skin asthma ko. So, sa tingin ko lang yun, yung sobrang araw-araw kong kumakain ng chicken. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga iba pang hindi dapat kainin ng isang mayroong skin asthma. And kung saan nakukuha yung skin asthma. So, number one, hereditary, namamana siya. So, kung yung tatay mo ay merong hika, nanay mo, or what, kung may mga kamag-anak kayo, skin asthma is namamana siya. Pwede yung tatay mo meron ring allergic rhinitis, tapos mapunta sa'yo as skin asthma, or pwedeng yung tatay mo, or yung kung ano mga kamag-anak ka, ay merong bronchial asthma, yung hika, tapos pwedeng mapunta sa'yo ng skin asthma. So, iba't ibang forms siya, pero iisa lang siya na asthma. Ayan. So, according to my research, charot. So, yung term na atopic dermatitis, yung atopic, ibig sabihin niya is allergic component. And derma is skin, of course. And itis is inflammation. So, mayroong pamamaga ng skin. Skin asthma, it can start at a very young age. So, pwedeng 2 years old, pwedeng 3 years old, pwede siya mag-start ng ganon. And bigla-bigla na lang siyang lumalabas. Merong iba, nagsa-start siya ng teenager na, merong adult na. So, iba't iba. So, for me, nag-start siya nung grade 3 ako, grade school ako. Right after kong matigil ng bronchial asthma. Nagkaroon ako ng skin asthma. Ayan. So, hindi naman sa lahat ng tao ganun. Well, yung kapatid ko, mayroon siya dating bronchial asthma, bronchial asthma, tapos wala naman siyang skin asthma na after. So, depende rin kasi sa environment kung bakit nag-flare up yung skin asthma. Minsan, pag bata, most probably pagkain. Like me, ayan, nung bata ako, sobrang hilig ko sa chicken. Pag adult naman, madalas nakukuha siya pag nagtitrigger yung skin asthma kapag sa mainit na panahon, sa mga malalansang pagkain, stress, emotional stress, matatapang na mga sabon, sa alikabok, and sa pollution. So, yun yung mga saan nanggagaling yung skin asthma or nagpapatrigger sa skin asthma, yung sobrang kati talaga. Iba yung mismong allergy, guys, ha? Iba yung allergy, iba yung skin asthma. Yung parts of the body naman na kung saan nagfe-flare up yung skin asthma is minsan sa mukha. Ayan, na-experience ko rin kasi sobrang dry ng face ko. So, nagkaroon ng mga kati-kati dito, as in patches siya na red. Tapos, minsan sa leeg, ayan, kaya naglalagay ako ng lotion sa leeg. Sabihin ko rin yung products na ginagamit ko. Tapos, sa siko or sa kamay,
sa alak-alakan or sa bukong-bukong. So, dito yung, hindi ko alam kung ano yung alak-alakan. Pero ito, yung part na to, yung likod ng siko, and yung likod ng tuhod. So, yun yung mga, mostly may mga folds. May mga folds yung mga nagkakaroon ng parts na may sobrang pagpe-flare up or ng pamamaga na sobrang kate. Mapawis, ganyan, mapawis yung mga natitiklop. So, pamumula, tapos may pamamaga, and very dry yung skin. So, in my case, sa face ko, pag nag-very dry yung skin ko, may mga patches na red, tapos sobrang kate niya. Kaya nangyari ngayon sa akin habang naka-live ako sa Shopee. Napansin ng mga viewers na sobrang, red na red. Sabi ko, ang kate. Tapos kinikamot ko talaga, pero pinipigilan ko kasi face yun eh. Face talaga, sobrang kate niya. Pero nagpa-consult ako sa derma ko. Ayan, nitong na lang rin yun, April or May ata siya nangyari. Virtual kami, nag-consult, tapos yun yung sinabi niya sa akin. So, number 1 na huwag niyong gagawin is don't scratch or huwag kayong kakamot. Dahil kapag kinamot niyo yan, masisira yung first layer ng skin niyo. Tapos, kaya minsan nagtutubig-tubig siya. Lalabas yun, tapos pwedeng ma-infect yun. So, wag na wag yung isa-scratch. Of course, magkakaroon rin ng mga marks. Ayan, nakikita nyo yung dito ko. Ayan. Yun o. Dahil sa pagkamot ko yan, may mga baku-baku dyan. Sobrang kate niya. Kaya dapat lagi nyo mino-moisturize yung skin niyo kapag kayo ay may skin asthma. Isa rin sa mga dahilan kung bakit is yung immune system nyo is mababa kapag masyado siyang nag-flare up. So, may effect din in yung immune system nyo. So, minsan kapag sobrang strong yung immune system nyo, minsan siguro dati twice a week or araw-araw kayong nagkaka-attacks ng pag-flare up. Pero kapag malakas yung or mataas yung immune system nyo, magiging once a week na lang siya, ganyan. So, dapat talaga immune system is mataas or malakas. Ayan. So, share ko sa inyo yung mga products that I use sa pag-flare up ko or in moisturizing my skin. Lotion. So, lotion, gagamitin niyo yan twice a day. Dapat after niyo maligo sa umaga and before kayo matulog sa gabi. Kasi guys, for me, in my own experience, hindi sapat yung one time na nag-lotion kasi nagda-dry uli siya, nakakainis. Okay daw, sabi ni Doc, yung Aveeno lotion. Ayan, kasi dapat yung important is mild lang yung lotion niyo, hindi matapang. Ayan, Aveeno lotion. So, this one, I got yung color pink sa US. Pero they have this na sa Landers. For me, I use this, yung color pink, kasi ang bango niya. Compared dun sa color green or blue. Yung color green, yun yung pinaka-the best for me. So, number 2 na pang-moisturize, ayan, pag sobrang dry talaga ng skin nyo, Lifesaver tong Physiogel, ang lotion ko. So, this one is the Physiogel Hypoallergenic Daily Moisture Therapy. Ayan, so, ito yung ginagamit ko na lotion. Ito yung ginagamit ko most of the time, kaya konti na lang siya. Kasi, may times na nakakalimutan ko mag-lotion bago ako matulog, ganyan. So, ito yung parang very, very effective. Nabili ko siya sa Shopee dahil may discount ako. So, try nyo na rin bilhin siya sa Shopee. This one, yung Physiogel, the best siya. The best. Okay, so kapag naman sobrang nagpe-flare up na yung skin ko, like yung sobrang katinan niya, tapos hindi ko na kaya, hindi na rin kaya ng lotion, kasi most probably, hindi talaga kaya ng lotion kapag nagpe-flare up yan or kapag sobrang kate niya. Kinon, nag-consult ako sa doctor ko, so maybe hindi siya mag-work for you kasi ito yung for me na skin type ko. Elica 1 mg per gram cream. So, ito yung parang steroid na cream na binigay niya sa akin. Ayan, so Elica niya sa akin. Itong product na to. So, this one, ang ganda niya. Kasi, kunyari, diba, sobrang itchy ng skin ko. Tapos, i-apply ko siya sa part na sobrang itchy. After 5 minutes, mawawala na siya. Mawawala na yung pagka-itchiness niya. Tapos, makakatulog na uli ako. Kasi most of the time, before ako matulog, dun siya nag-flare up. Nakakainis kasi pag tulog ako, nag-scratch ako, hindi ko alam. So, before matulog, probably naglalagay ako para pag if ever na habang tulog ako dun, kakamot ako nung kakamot, hindi ko na Yun yung mga ginagamit kong products when nag-flare up yung skin
skin ko. Ayan, so, yung mga ginagamit kong products and I hope nakatulong din ito sa inyo. Ayun lang. So, comment down below if may mga tanong po kayo and tatry ko sagutin yan based on my experience lang. So, ako talaga, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko when it comes to skin asthma. Pero, nagtatanong ako agad ako kay Doc kung ano yung dapat kong gawin. Kasi, ayoko masira yung skin ko. May mga discoloration na nga siya. Kaya, ayoko na rin magalaw ng ibang mga products. Ayun lang. So, comment down below ka lang kayo kung may mga tanong pa kayo or kung ano yung experience nyo when it comes to skin asthma. So, don't forget to subscribe to my channel to be part of the hashtag Learning Fan. Comment down below for video suggestions and for shoutouts. And of course, sana may marami kayong natutunan sa video na ito. Don't forget to click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. And of course, don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless!